Joining us now is LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Good morning, ASEC. Thanks for joining us. Good morning po, ma'am. Good morning, sir. Okay. Maraming magandang umaga sa lahat po na nanonood sa inyong programa. Okay, all right. So, yung interview po kasi recently ni Mr. James Dickens saying na ang kanya po... Kanina ba yan? Oo, kanina no, sa sister program po namin sa Morning Matters. Ang pinaka... main concern daw niya ay, of course, sabi niya, alam niya, may violation yung anak niya, but bakit daw kasi reckless driving yung ipinataw sa anak niya? When he is stating that RA 4136, crossing double yellow line, ay hindi naman daw po nag-e-endanger ng lives of the others. Your comment on that? Una-una, ma'am, baka na-confuse po siya, no? Iba po yung reckless driving sa reckless imprudence. Yung reckless driving po ay meron intentionally ignoring yung risk sa sarili mo or sa ibang tao. Katulad na nangyari po noon, pag hinto niya sa expressway, sa hindi naman hintuan na maaring ipahamak yung sarili niya mismo at ibang motorista, reckless po yun. At if unregistered naman po ang sasakyan, pumapasok din ho yan sa reckless, can be considered reckless kasi alam mong walang rehistro and yet itinatakbo mo pa rin sa kalye. May intentional na hindi pagpapansin sa batas kasi alam mo naman na hindi mo dapat ilabas ang sasakyan or itakbo sa kalye. So para klaro po tayo, no, ASEC, yung initial na case or yung violation is reckless driving due to the lane change sa double yellow line, no? Para malinaw po tayo. Yes, sir. Yes, sir. Tama po kayo. Okay, and yung isang contention niya daw na isinasabi niyo daw na yung double reckless, he was not flagged daw or he was not, hindi daw siya hinuli dahil sa papeles at hindi nga daw nalaman during that stop na hindi daw registered yung vehicle na ganun. Ang sinasabi niya, bakit bigla ngayon binibring up tong issue when the issue was yung contention lang niya sa initially, yung sa isinasabing calendar days. ASEC, ganito ha, to quote him na lang para mas malinaw po tayo. If it was unregistered, why was it not listed on the ticket? Why was it not picked up on the apprehension? Why did we go to the whole East Avenue process and it was never detected? Yun po yung kanyang ganito po yan, ma'am. Unang-una, yung nanghuli po sa kanya, enforcer po ng Skyway, hindi po LTO. Okay. Ang report po sa amin, sabi ng enforcer, total magpapasko naman, yun lang yung nailagay sa ticket niya. Okay. Yun yung sabi ng enforcer. Ngayon naman po, kasi doon po sa post niya, may post po siya bago po itong mga interview na to Yung post po niya, yung gabi na yun na nilabas niya, sinagot lang po namin isa-isa. Bakit daw hininga namin ng ORCR nung kine-claim dito sa East Avenue? Meron naman daw sa system. Actually, wala po sa system. Kasi nga, yung wala pa pong papel yung sasakyan. Kaya po namin inilabas yun. Kasi, nung hiningi namin po yung documents no sasakyan, meron siyang electronic copy na pinadala sa amin. Yun yung electronic copy from the importer to the dealer. Hindi po yung sales invoice para sa consumer. Hindi po So, technically, hindi po siya dapat tumatakbo sa daan. So, yun po yung kadalasan na ginagawa po ng mga ibang dealer. If you remember, na nakapag-apprehend ako ng isang luxury vehicle noong November na same, ginagamit for test drive, for review, pero walang kaukulang documentation. So, dito naman, sinagot lang po namin kasi sinasabi niya yung ORCR dun sa unang-una niyang post. ASEC naman dami kasi issue ngayon ganyan din na yung mga test units for review. Pag ganito po, sino po ang may liability dito? Yung nagpa-review nito, yung agency na nagpa-review, or yung actual driver? Kasi in good faith... Or the car company. No, yun nga. Kasi in good faith, if I were a vlogger, a content creator, assume ko na yung binigay mong sasakyan sa akin, naka-register properly. Pareho po, sir. Unang-una, yung dealer, at saka po yung magdadrive. Okay. Kasi dapat hindi rin po ang dealer na nagbibigay po ng ganun sasakyan. Kasi mapapahamak naman yung nagdadrive. Kasi hindi niya alam na walang proper documentation pa yung sasakyan. And then yung nagdadrive din ho, kasi responsibilidad po dahil holder siya ng mga driver's license. To check the documents. All right. On the recent press con yesterday, he also pointed out na
pinakita itong CCTV to the whole country to see, pero hindi naman daw siya nabigyan ng copy nito firsthand, which he thinks violates his due process. Hindi, unang-una kasi sinabi ko nga po, inimbestigahan po kaagad yan. So nakita ko, kasi ang sinasabi niya kasi dun sa unang post niya na hindi naman traffic naman yung traffic naman yung sitwasyon noon nag-change lane lang kaya hindi pa bakit pumasok ng reckless. Tapos na-confuse pa po siya sa reckless tsaka sa reckless imprudence. Totally magkaiba po yun. So ang issue dito kaya po namin nilabas para pakita na yun talaga may violation kaya siya nagka-penalty for reckless. Oo, yun kasi yung kanya nga din sinasabi ngayon na hindi daw pinakita sa kanya first hand at kayo po ay nagpa-presscon na po agad. So why do you think there's a need for a presscon like this yesterday for a violation committed by a private individual? Sorry ma'am. Go ahead po. Ang purpose po nung press con is to clarify para po hindi ma-confuse yung ating mga taong bayan. Pangalawa, yung syempre yung pagmali ng narrative, kailangan po namin sagutin, lalo na kami sa gobyerno, ipaliwanag para maunawaan po ng taong bayan yung mga totoong sitwasyon at para maintindihan din nila. As isang issue rin daw yung yung about a 15-day period, yung working versus calendar, no? Para malinawan po tayo, regardless if it's calendar or working, did Mr. James Deacon or did their camp were they able to comply within the 15-day, whether it's calendar or working? Okay po, hindi po siya nag-contest doon during the 15 days period. Pero paliwanag ko rin po para maintindihan ng taong bayan, no? Nasa batas po Republic Act 4136 Section 29 na failure of drivers to settle his case within 15 days from the date of apprehension will cause suspension and revocation of his license. Ibig pong sabihin, pag hindi po na-settle ng driver ang kanyang penalty ng 15 days, maaari pong masuspend o mapawalang bisa ang kanyang lisensya. Mismong batas po ang nagmamandate ng 15 days. Hindi po nilinaw sa batas kung working or calendar days. Ngayon po, paano natin may interpret ito pag ganon? Sa batas po, sa batas din po tayo titingin. Okay? Nakalagay po sa ating civil code na kapag hindi po nakaspecify sa mismong batas kung calendar or working days, ang interpretation po natin ay calendar days. Civil code po yan. Ibig sabihin, kasama po dito ang holidays at weekends. Maari pong nagtatanong naman kapag madaming holidays o sarado ang tanggapan, katulad nung nangyari po nung Pasko, lagi pong laging may remedy, laging may remedyo. Kung hindi nyo po na-settle ang fines ng penalty within 15 days or meritorious reason, maari po kayong sumulat sa aming tanggapan sa Traffic Adjudication Service at pwede nating i-lift ang suspension. Palagi pong bukas ang aming tanggapan para tumulong at humanap po ng way makatarong ang solusyon alinsunod po sa batas at sa diwa ng serbisyo But publiko. were they informed of this remedy? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. And did they avail of this remedy, Asek, before bago sumabog to lahat? No, sir. No, sir. Wala po. And he also In pointed... fact, go ahead. I'm always here in my office. Lahat po pinagsiservisyohan namin, kababayan nating mayaman, mahirap. Kagaya po kahapon, same case, may nangyari pong ganyan. Nakiusap siya, lumampas, pinagawa lang namin ng letter na sulat kamay lang kumbaga makailangan lang namin makuha yung dahilan kung bakit, then pinagbigyan po namin siya. Ganun lang po kadali. Kasi Asik, medyo magulo lang yung sitwasyon for something simple, no? Ang nangyari is may kanya-kanyang interview on both sides. Pero right now, if ever po, and baka nakikinig po si Mr. James Deacon, ano po ang mensahe nyo? Are you willing just to finally settle all of this amicably and quietly? Opo naman, alam niyo sir, ang LTO po, trabaho po namin yan, yung serbisyo publiko, natulungan lahat ng taong mga kababayan po natin. At hindi rin po kami nagtotolerate kung meron pong kasalanan ang mga kasamahan namin sa LTO. Pero kung tayo naman po ay pinatutupad lang natin ang trabaho natin
at nasa ayos naman, tinatayuan din naman natin yung mga tao natin. Okay, one last very quick question na lang po, Asek. Don't you think there's a need for improvement po, no, doon sa inyong mga proseso, no? Dahil of course, he also pointed out yung sinabi po ng ARTA sa inyo na you violated po yung ease of doing business, and we have a lot, no, I've heard a lot of complaints na kapag nakuha na ng ticket, hindi alam ng mga tao kung sa magbibigay ng bayad, ng penalty sila, magbabayad, ayaw tanggapin, etc. So it's hard for them also, no, for yung mga nagiging proseso po, no, ng ever since ng LTO. Yes, ma'am. We will review for the existing rules and regulations para po mas mapagaan din natin. Parati ko nga po sinasabi, dahan-dahan inaayos po namin. If you remember, first week, 3 days ago, tinanggal ko yung gasto sa top box. So, i-review po namin dahan-dahan lahat ng mga unang nilabas nilang regulations at orders dito sa LTO. And at the end of the day, you are standing by the decision na ito po ang kaso o na ipapataw niyo po na parusa sa anak ni James Dick na reckless driving. Opo, kaya po yun yung dahilan kung ba't nilabas po namin yung picture kasi doon po makikita may violation po talaga na reckless. Marami po nagsasabi, hindi naman yun yung issue eh. Siguro hindi lang po nila na-review yung unang post niya. So sa amin, sinagot lang po namin isa-isa. Alright, thank you for your time, LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, for joining us on the show. Thank you, sir.